Maayong buntag mga idol no. So naaday tay taga laing lugar diri nga ning comment. Tagalogin mo naman boss para maintindihan din naming mga taga ibang lugar. O karon sugdan na natong Tagalog kay para makasabot pud sila ba para maintindihan din naman nila kasi gusto din nilang matuto mga idol. Ngayon ay gagawa tayo ng video kung paano mag-culture or ano ang gagawin para mabuhay ang ating azolla. Ang una mong gagawin mga idol ay maghanap ka ng paglagyan tulad ng rep tub or planggana, trapal pan at pwede din concrete pan kung meron kang malaking budget. Tapos maghanap ka ng pwesto na sila ay mainitan. Hindi pwede sa sobrang lilim na lugar dahil kailangan ng azolla ang sikat ng araw. Kahit umaga hanggang tanghali ay pwede na at kahit 12 noon hanggang 4 PM ay pwede na. Tapos pag nakahanap ka na ng pwesto ay lagyan mo na ng tubig. Kapag yung tubig mo mga idol ay may chlorine, ipondo mo muna kahit mga 3 araw para makasingaw yung chlorine. Tapos pag nakasingaw na ay ilagay mo na yung fertilizer. Ang fertilizer nga pala na ginagamit ko ay dumi ng kalabaw at dumi ng baka. At pwede rin yung dumi ng kambing. Ang importante ay ito yung tuyo talaga. Dahil kapag basa pa yung ginamit mo ay bubula yung tubig at mamatay ang iyong azolla. Pero kapag wala namang chlorine yung tubig na ginamit mo ay pwede mo na ilagay yung fertilizer. Pero pag walang dumi ng baka o dumi ng kalabaw dyan sa lugar nyo, pwede din naman kayo gumamit ng water soluble na fertilizer. At mabibili nyo yon online. Ang dumi ng baka o dumi ng kalabaw ay kailangan durugin mo muna bago mo ilagay sa pond para mas madaling lulubog at mas madaling ma-absorb ng azolla ang fertilizer. At pagkatapos mong malagyan ng fertilizer ay kunin mo na yung azolla na ilalagay mo sa pond. At dito ako kumuha ng similya para ilagay ko sa aking rep tub. Para sa mga wala pang idea kung para saan ang azolla mga idol ay ginagamit to pang alternative na pagkain para sa mga alagang hayop tulad ng baboy, manok, pato, gansa at kahit na sa mga isda. At ganito kadami ang ilalagay ko doon. Wala naman tamang sukat kung gaano kadami ang dapat ilagay mo sa pond. Ang logic dito, mas marami kang inilagay, mas madali kang makaharvest. At pagkatapos mong mailagay yung azolla sa pond, ay ilublob mo yung mga katihaya para hindi mamatay. At ganun lang kasimple mga idol. At sana nakatulong sa mga gustong magsimula. At hanggang dito na lang muna ang ating video mga idol. See you in our next video for the update.